Yo, what's up mga kawek? So ito yung mga nagdaang mga araw. So panibagong araw, panibagong vlog. Samahan nyo ako sa aking vlog. At ayan na nga, late na nga tayo nakapaglagay ng decoration. Dati kami pinakamaagang naglalagay ng decoration dito sa area nila Amo. Ngayon medyo late kasi nga 'di ba meron ngang nangyari. So ayan nung ikinakabit na namin 'to, napapaisip kami na meron kaya kaming magiging bisita kasi sabi nila hindi daw sila pupunta. Kasi nga 'di ba meron ngang nangyari. So ayan, naikabit na namin ni Ate. At sana kami na sana nga dumating sila kasi pag hindi sila dumating wala kaming ampaw ngayong taon na to. So ayan nga po pala yung pinamimigay ni Amo taon-taon doon sa mga pumupunta dito na may kasamang mga orange. So ayan yung orange. At fast forward nga ito, nag-outfit check tayo. Itong araw na to ay pupunta kami kay Angka, unang lamay. May kilamay kami. So ayan, nakapagpabook na. Nakasakay na kami sa Grab na parang, pero itong na to hindi kami masyadong siksikan. So ayan yung oras ng punta kami, 5 mahigit. So ayan, dito nga para sa malapit sa area namin may mga design na ganyan kasi magraramadan na rin atas. At nung nakarating na nga kami, ayan na, siguro mga 50 minutes na naman, simula 50 o 55 minutes nung dumating kami dun kung saan pinaglalamayan si Uncle. So ayan, nagbigay na ng respect si Amo. Ganyan po ang ginagawa ng mga Tseko. Ayan, magbabaw siya ng 3, tapos mayroon siyang hawak na juice stick. Juice stick po pala yung tawag dyan sa pinakaano nila na kumbaga sa atin, kandila nila yan. So ayan, tapos pagkatapos niya magbaw, iikot siya at syempre titingin siya dun sa may kabao ni Uncle. At maglalagay din sila ng malaking juice stick. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko natanong pero nakikita ko pag nauubos, naglalagay sila. Parang kandila nga sa atin. Tingnan niyo naman kung gaano kaganda yung pinaka-setup nila. At yung nga pala yung anak-anakan ni Amo, hindi man lang nagbaw, nakakainis. So ayan, inorderan kami ng pamangkin ni Amo ng McDo. Dahil daw wala ngang pagkain. So kaya umorder na lang sila. At ayan yan yung dun sa labas ng pinagbuburulan ni Uncle. Kasi yung pinagbuburulan ni Uncle, dun lang siya sa ilalim ng building, parang ganon. Parang sa ilalim ng pabahay. Kumbaga yung open area, ayan sa side na to, yan. Tapos ayan yun sa taas, mga mga bahay, mga parang HD, ganon. Parang mga apartment, ganon. Ganon yung itsura niya. So ayan, hinikot ko lang. Wala kasi ako ibang masabi, kaya syempre dagdag vlog na rin natin ito. At syempre habang nagpapahinga kami, titingnan ko na ayan, mamamahinga na nga si Uncle nang hindi na siya mahihirapan. At may order ng Jollibee, nagulat kami. Ay, kumakain pala kayo ng Jollibee. At sabi nung babae na, ayan, kaputi si Rachel, sabi niya, gustong gusto ko yung spaghetti ng Jollibee, kaya nagulat kami. At yung mga dumadalaw pala dito, nakikilamay. Pag bago sila umalis, naguhugas sila ng kamay. Kaya ayan yung mga bisita nung mga kaibigan ni Amo. Kaibigan ni Amo, yung mga pamangkin ata ng kaibigan ni Amo, ganun. Tapos nung ito na ngayon, pauwi na kami, may nakita kaming puno. Sabi ni Amo, video mo yan, picture mo yan. Diyos ko, so, si Amo, parang alam na nagbablog na rin kami. Alam niya talaga nagbablog kami ni Ate. At ayan, medyo malilate kami ng uwi kasi takbo namin, 60 lang. Medyo matanda na rin kasi yung drive. At ayun na nga, fast forward na nga tayo. Itong araw na to, ito yung araw na i-cremate na si Uncle. Sinundo kami nung anak ni Sir Roger na panganay. So ayan, mga nakaputi sila, nakiputi din ako. Kala mo namang Tapos nagbigay, sobrang na-touch kami dito. Nagbigay si Uncle ng ampaw kahit wala na siya. Sobra, grabe, naiyak din na talaga ako dito, pero pinigilan ko yung luha ko. At syempre hindi lang ako, pati si Ate at si Amo binigyan talaga. Grabe si Uncle, nakaka-touch, sobra. At ito nga pala yung magbabaw sila. Ayan, yung parang sa atin, misa, ganun. Yan yung pinaka-misa nila, magbabaw sila ng mga ilang beses. At tingnan mo naman yung sa funeral service na crew o staff, ayan ang mga naka-formal talaga sila. At ito na nga, ayan yung yung anong tawag dito, monghe ata yan, basta, monghe ba, basta i-correct nyo na lang ako sa comment section kung ano yan. At ayan yung yung tatlong nasa unahan na lalaki na yan, anak na lalaki ni Uncle yan. Yung mga sumunod naman yung mga apo, tapos manugang, at itong nakakulay yung puti yung buhok, at yung sumunod sa kanyang babae, yung panganay at bunsong babae ni Kel.
Yes. Tapos yung mga sumunod, yun na nga yung mga apo. So, ayan. Ayan, magbibigay na ng last respect si amo. At meron silang hinahawakan dyan na ano eh, parang prutas, tapos may parang tinapay, ganun. Parang iaalay nila yan. Ayan yung hawak. Ayan yung hawak ng lalaki. At ayan na nga, iaalay na ni amo ang last respect niya. Hindi na tayo nakapag ano kasi ayan yun yung mga binibigay sa mga tapos yung mga nakilamay na hindi naman mga kaibigan lang, ganun, binibigyan yung juice stick. At meron silang sinusunog dito. Sabi ni amo pera, gold daw yun, tsaka silver. Para daw sa kabilang buhay, mayroong pera si Angka. Ewan ko kung bakit. Tapos tumalikod kami dun sa kabao ni Uncle. Dito kami humarap. Tapos pagkatapos ng sunog na yan, meron parang konting salita yung monghe, tapos humarap na kami. Tapos ayan, naglalakad din sila pero hindi mismo dun sa hindi mismo papunta dun sa sementeryo. Naglalakad lang sila papunta sa highway, tapos sasakay sila ng bus kasi medyo malayo-layo. So ayan, nagulat ako dito, promise, kasi naunahan namin yung lalagyanan nung kabao, kaya sabi ko kay ate, ano ba yan, bakit naman hindi ako sanay, bakit ganun, ba't nauna tayo dun sa sa karo. Sabi ko, di talaga ako sanay. Tapos ayan, yun pala, hintayin lang namin silang hintayin lang namin yung mga kasunod namin. Tapos ayan, nauna na sila. Yung babae na yun, siya yung nagtuturo kung saan kami dadaan. So ayan, nakabuntot na kami kay Uncle. Hindi ko alam kung sino yung nasa unahan na yun. At ito nga, dito na nga kami, dito na nga magmimisa, huling misa ata dito sa area na to. Ayan So ang ganda nung sobrang lamig yan, buti na lang saglit lang yung pinakamisa. At ayan, outfit check muna tayo sa toilet. At ayan na nga, ayan yung sinasabi kong huling misa, magbibigay ulit sila ng juice stick, at pagkatapos nyan, konting dasal. Syempre hindi ko maintindihan kasi check wipe na. Tapos ayan, picture. Ay, makipag-picture ni amo, ewan ko dyan, ang lakas ng tipos siguro wala sa mood kasi matatayo-tayo ganun. So ayan, dito sa area na to, dito ipapasok yung diyan sa may kulay itim na area na yon. Doon ipapasok si Uncle para i-cremate yan diyan sa area na yan. At syempre, bago siya dumating, kumakanta, meron parang dasal ata yung ginagawa nila. Syempre, hindi ko rin maintindihan kasi nga checkwa yung Tapos ayan, si amo, ako, si ate, nag-video lang ako, pandagdag vlog. So ayan ang itsura ng akla. At ayan na nga, binuksan na yung pinaka parang pintuan. Ayun yung dadaanan nung pinakang kabao ni amo. Ni Uncle. Diyos ko, bakit ko ba lagi nababanggit si amo? Ayan, yun na nga si Uncle, pinasok na doon. At syempre, pagkapasok, nagbow ulit sila ng mga 3 beses. At ayun, tapos na nga yung pag-cremate. At lumabas na kami, pagkalabas namin maghuhugas din kami ng kamay dito. Parang yung katulad sa atin, pero sa kanila literal na bulaklak. At bumalik kami kung saan binuro si Uncle kasi nga magkakainan muna bago umuwi. So ayan, ito nga pala yung pagkain. Ayan para siyang yung pau pero walang laman. Tas yung kulay itim na na yun yung ilalagay mo sa pinakapaw na yun. Ayan. So ayan, pagkatapos naman, fast forward na, pauwi na kami dito at medyo pagod, siguro mag-alas 3 na to mahigit na to mag-alas 4. So ayan lang po, dito na magtatapos ang aking vlog. Bye! Salamat!